seated. Let us read our Bible on Psalms 18, verse 28. Praise the Lord. For thou wilt light my candle. The Lord my God will enlighten my darkness. So anong ibig sabihin po na iilawan mo ang aking sinabi dito? Sapagkat iyong papagniningasin ang aking ilawan. Liliwanagan ng Panginoon kong Diyos ang aking kadiliman. Anong ibig sabihin ng ilaw na ito? Walang iba, kundi yun yung buhay ng bawat isa. Physically. Basahin natin sa John 1:4. Praise the Lord. In him was life, and the life was the light of men. Yes. So, ang buhay ang siyang ilaw ng tao. Pag inilawan ng Diyos ang ating buhay, ay buhay tayo. Kasi ang light is the life of men. But that is just only for the physical. And that is only for our being living soul. Ito yung katangian ng ating buhay. Composed of heavenly body and earthly body. Pero yung sinabi dyan, the Lord will enlighten my darkness. Sapagkat kahit buhay ang tao sa sanglibutang ito, meron kang kaluluwa, buhay yung physical mo. Subalit, kung hindi iilawan ng Diyos ang darkness sa buhay mo, ano pala yung darkness sa buhay natin? Basahin natin. Isaiah 60, verse 2. Praise the Lord. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise from thee, and his glory shall be seen upon thee. Ayan. Behold, darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. Yes, buhay tayo. May kaluluwa tayo. Buhay yung physical natin. And yet, ang kadiliman ay sadyang tumabon sa lahat ng mundong ito. Yan na yung sinasabi, all have sinned and come short of the glory of God. Pag walang glory of God, walang liwanag. Pag walang liwanag, ay kadiliman. Liwanag, yan yung buhay. Buhay na walang hanggan. So, pinagdilim ng kaaway ng Diyos ang buong mundong ito sa buhay ng mga tao. Pag liliwanagan ng Diyos yung darkness mo, ang ibig sabihin niyan, kinuha niya ang kasalanan. Nilagyan niya ng liwanag. Liwanag na walang iba, ang banal na espiritu ng Diyos. Liwanag walang iba, ang mismo ang Diyos. Kasi templo tayo ng Diyos, mananahan ang Diyos sa atin para liliwanag tayo sa ating spiritual life habang nabubuhay pa tayo sa laman sa sanglibutang ito. So, binigyan kanya ng buhay, hininga, buhay ka physically, may kaluluwa ka. Subalit na diliman ang buhay natin lahat dahil sa kasalanan na nagtaboon sa buong mundong ito. Subalit sinabi diyan, you have lightened my darkness. Niliwanagan mo ang aking kadiliman. Dumating si Kristo, ibig sabihin niyan, sa buhay natin, naniwala tayo sa Kanya, niliwanagan niya tayo. Now, anong klaseng liwanag ito? Naka-imagine kayo ng minora? Hindi yung Tagalog na minora, pinagalitan man yun. Yung minora sa Israel,
Paki-project nga Pastor RJ para makita lang ng lahat. This is the menorah. Itong menorah na ito yung 7 candles na inutos ng Diyos kay Moses na gawin out of pure gold. Ito po ay yari ng pure gold, 24 carats, at ang timbang po nito, as what the Bible says, is 1 talent. 1 talent that is more or less equivalent of 45 kilograms. Yan yung weight ng kabuuan ng candlesticks, kung tawagin, menorah. Basahin natin yan sa scripture. Exodus 25:31 hanggang 33. Praise the Lord. And thou shalt make a candlestick of pure gold. Of beaten work shall the candlestick be made. His shaft and his branches, his bowls, his knobs, and his flowers shall be of the same. And 6 branches shall come out of the sides of it, 3 branches on the candlestick out of the one side, and 3 branches of the candlestick out of the other side. 3 bowls made like unto almonds, with a knob and a flower in one branch, and 3 bowls made like almonds in the other branch, with a knob and a flower. So in the 6 branches, 33 lang muna. So in the 6 branches that come out of the candlestick. 33. Okay. So, sana yun? Picture. Okay. Ito kasing candlesticks na ito na 7. This is, ginawa ito ng solid gold, single solid gold. At itong solid gold na ito, pinanday ito, ginawa itong tube. So out of tube, tingnan mo, tube yan. Pag nilagyan mo ng oil, at ang oil na gagamitin nito, isa lang ang utos ng Diyos. Yun yung pure olive oil. Yun yung pinaka-oil niya na magniningas ng ilaw. Tingnan mo yung level ng 7, pantay. Pag binuhusan mo ng oil itong gitna, kasi siya yung pinaka-poste. Pag mapuno yan dito, aakyat yung oil sa mga branches. Kung ang oil ang ilalagay dyan ay hindi puno, hindi makakarating yung oil doon sa level. Kung gagamit tayo ng level hose, pag hindi mo pinuno yung level hose, hindi makarating doon sa sukatan na gusto mong ipantay. So, kailangan puno ng langis ang itong tinatawag na candlestick. Kasi kung hindi ito puno, walang isa dyan na magningas. Praise the Lord. Walang isa dyan na magningas. Pero kung puno ito, lahat yan, sabay-sabay yan magningas. Kasi pantay sila eh. Ganun. Itong ilaw na ito, malaking aral ito sa buhay natin. Kasi yung ilaw na yan, nagrepresent yan bawat isa sa atin. So ano ang timbang na ginamit ng Diyos? Basa verse 39 of Exodus 25. Exodus 25:39. Yung last na message na latest. Ay, basahin mo na lang Mio, para madali. Praise the Lord. Of a talent of pure gold shall he make it with these vessels. Yes. Isang talent ang buo na ginawa yan na vessels, tube na tinatawag na candle stick.
At anong ginamit na pampaningas? Basa Exodus 35:14. Praise the Lord. The candlestick also for the light, and his furniture, and his lamps with the oil for the light. Yes, oil for the light. At anong klasing oil ang isa lang na oil na gagamitin nito? At gaano ito pinapailaw? Monday lang ba o Sunday lang ba? Wednesday lang ba? Basahin natin. Exodus 27:20. Praise the Lord. And thou shalt command the children of Israel that they bring thee pure oil, olive beaten for the light, to cause the lamp to burn always. To burn always. Using pure olive oil. Pag sinabing pure olive oil, walang halong tubig. Kasi pag ang oil, ginamit mo as a lamp, nilagyan mo ng tubig yan, magpiti-piti yan. Or magpatay siga, patay siga. Pero kung pure oil yan, walang halo, continuous yung ningas. At pinapaningas yan ng Diyos always. Maliban sa always, meron pa. Basa Leviticus 24, verse 2. Praise the Lord. Command the children of Israel that they bring unto thee pure oil, olive beaten for the light, to cause the lamps to burn continually. Maliban sa always, paniningasin yan continually. Continuously. Pag sinabing continuously, non-stop. Non-stop. Always. Non-stop. Pag pinailaw yan, sabay yan sila mag-ilaw at the same time. Basta puno lang ng langis. At yan ay magniningas doon sa tabernakulo. Basahin natin Exodus 40:24 and 25. Praise the Lord. And he put the candlestick in the tent of the congregation over against the table on the side of the tabernacle southward. And he lighted the lamps before the Lord as the Lord commanded Moses. Yes. Doon yan ilagay sa templo, sa tent of the congregation, para maging ilaw siya sa harapan ng Panginoon at sa lahat ng mga anak ng Diyos. Now, anong nagre-represent sa 7 candles? 7 candles is as 7 days a week. Ang ibig sabihin niyan, ang buhay natin, puno tayo ng banal na espiritu, 7 days a week. First day is Sunday, may ilaw ka. Second day is Monday, may ilaw ka. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Kailangan walang araw dyan na walang ilaw sa buhay natin. Hindi pwede Sunday ka lang banal. Pag Monday, Tuesday, wala ka ng kabanalan. Wala ka ng katuwiran na wala na sa'yo yung ilaw na yan. So, yan tayo. Nagre-represent as lamp. Itong lamp na ito. Kailangan 7 days a week nakailaw yan. Always and continuous. Pag sinabing ilaw, walang kadiliman. Pag walang kadiliman, walang kasalanan. Pag walang kadiliman, walang puot sa kapwa. Pag walang kadiliman, walang maruming isip sa kapwa. Pag walang kadiliman, walang pagsisira sa kapwa. Pag walang kadiliman, anumang pagsubok sa buhay, hindi mo kayang i-provoke, gagawa at gaganti ng masama. Kasi ilaw ang nasa kanya, walang anumang kasamaan. Yan ang makita sa bawat isa sa mga anak ng Diyos. Mapastor ka man, mamembro ka man, we are all
people of God, kailangan 7 days a week nakailaw tayo. Walang kadiliman sa buhay natin. Walang kasamaan. Walang duda sa kapwa. Walang puot sa kapwa. Wala. Liwanag. Continuous. At itong liwanag na ito, ang siyang inuutos ng Diyos na liliwanag sa buong sanglibutang ito. Yan tayo dapat. In the book of Zechariah, ipinakita na naman ito ng Diyos. Basa. Zechariah 4 verse 2. Praise the Lord. And said unto me, What seest thou? And I said, I have looked, and behold a candlestick all of gold, with a bowl upon the top of it, and his 7 lamps thereon, and 7 pipes to the 7 lamps which are upon the top thereof. 7 pipes. Kasi pipe ang ginamit, dyan dadaan yung oil. From the center, papunta sa mga branches, 3 sa kabila, 3 sa kabila, isa sa gitna. That is 7 candles. Kaya pipes ang ginawa ng ating Panginoong Diyos. Sa Book of Revelation, lumabas na naman ito. Basahin natin. Revelation 1:12. Praise the Lord. And I turned to see the voice that spake with me. And being turned, I saw 7 golden candlesticks. Okay. Pinakita sa Revelation. Anong ibig sabihin ng 7 candlesticks? Basa. Revelation 4:5. Praise the Lord. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices. And there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. See. So every fire, every candle represent the Spirit of God. We must have the Spirit of God in the first day of the week. We should have the same Spirit of God in the 2nd day, 3rd day, 4th day, 5th day, 7th day. Lahat, the Spirit of God must always nandito sa buhay natin. We are occupied with the Spirit of God. We are filled with the Spirit of God. Kasi kung hindi yan filled with oil, hindi yan mag-ilaw kahit isa dyan. Kasi kulang. Hindi makarating doon sa pinakatap. So hindi niya maabot. Pag sinindihan mo yan, walang oil yan. But kung filled yan, yung candle na yan, puno yan ng oil, sabay-sabay yan mag-ilaw. So yung buhay natin walang kadiliman, anong oras, anong araw, anong pagsubok, anong tukso, anuman ang mangyayari sa buhay natin, buhay man tayo, patay man tayo, walang kadiliman na makikita sa buhay natin. That is continuous and that is forever and ever. That is the Spirit of God. Maliban that is the Spirit of God, meron pa. Basa. Revelation 5 verse 6. Praise the Lord. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the 4 beasts, and in the midst of the elders, stood the Lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. So ano ibig sabihin 7 eyes? 7 days a week, God is looking at us. 7 days a week, God is watching us. 7 days a week, there is no such moment that God is closing His eyes. But His eyes, every day, nandyan yung mata ng Diyos. 7 spirit, 7 eyes. He is watching us. Walang makakatago sa atin. Kahit yung isip natin, kahit pananalita natin, kaya hindi tayo pwede makapag-backbiting. Hindi tayo pwede makapagsalita sa talikuran ng kasamaan sa ating kapwa. Every day, all the way,
Huwag tayong magduda sa ating kapwa. Huwag tayong magtanim sa ating kapwa. Huwag tayong mag-hate sa ating kapwa. Huwag tayong maghatol sa ating kapwa. God is looking at us. God is watching us. 7 eyes, 7 days a week. Praise the Lord. Then 7 horns. God will protect us from our enemies. His horn, the sign of offensive, to attack our enemies, to kill the enemies. So God is protecting us 7 days a week. God is willing to protect us from the enemies. Kaya pag mag-MC kayo, huwag kayong magsabi kataluhan man o katagumpayan, alisin mo yung kataluhan. Jesus causes us to triumph always. Walang kataluhan. Praise the Lord. Erase that. All things work together for good. Huwag nating sabihin, kataluhan man o katagumpayan, pasalamatan natin. Alisin mo yung kataluhan. Always katagumpayan. Kahirapan man, pagsubok man, katagumpayan pa rin. Kasi yung kahirapan, pagsubok, yan yung magpe-perfect sa atin. Kahirapan, pagsubok, yan yung mag-approve sa atin sa harapan ng Diyos kung napasahan mo. So, 7 horns, 7 eyes, 7 spirits of God is upon the lamp. And who is that lamp? Sino yung lampara na yan? Individually, tayo yan. Kailangan yan ang magiging status natin lahat para liliwanag tayo saan man tayo pupunta. Pag may ginawa ang Diyos sa bawat isa sa atin kung paano tayo ginamit ng Diyos, huwag mong hangaan ang sarili mo. Do not adore yourself. Huwag mong hangaan ang sarili mo. Pag may nakita kang mga perform na miracle sa mga alagad ng Diyos, huwag mong hangaan ang alagad ng Diyos. Huwag tayong humanga sa ating sarili. Huwag tayong humanga sa kanino paman sa sanglibutang ito kasi lahat-lahat yan, isa lang ang may gawa niyan. Si Jesus Christ lang ang may gawa sa lahat. Wala nang iba. Hindi ka pwede, yung miracle nangyari sa akin mas malaki. Ibig sabihin yan, mas greater ako sa Kanya. Huwag mong isipin yan. Huwag nating isipin yan. Ay, mas matindi yung tukso na na-overcome ko. Mas magaling ako sa Kanya. Huwag mong isipin yan. Walang lahat na gumawa niyan. Basta hinayaan natin si Jesus maggawa sa buhay natin. Lahat ng mga mangyayari na katagumpayan, miracles after miracles, righteousness, victories, lahat yan, isa lang ang may gawa niyan. Dahil isa lang ang may gawa niyan, isa lang ang mapupuri, isa lang ang mabubunyi. Sabihin mo, ay paano tayo? Paano sa atin sana? Huwag dito. Doon na sa langit. At ang Diyos ang magpuri sa atin, hindi tao. Ang Diyos ang mag-glorify sa atin, hindi tao. Ang Diyos ang mag-reward sa atin, hindi tao. God is not unrighteous to forget your labor and love you have showed toward the people, toward the saints. It is God will remember you. It is God will recognize you. It is God will glorify you. Sabang nandito tayo sa sanglibutang ito, none of us, wala tayo, isa lang. Doon lang lahat. Praise the Lord. Para walang matukso sa atin magmayabang. Parang walang matukso sa atin magmamataas. Parang walang matukso sa atin mag-despise ng iba. Parang walang matukso sa atin mag-criticize sa iba. Bawal sa atin mag-criticize in insult manner. Bawal yan. That is reviler. Isa na hindi makapasok sa langit, reviler. Criticizing anyone with insult. Bawal yan. Bawal yan.
Ang inutos lang ng Diyos sa atin, magtulungan kayo. Magdalanginan kayo. Maghawakan kayo. Sa bawat isa. Magmahalan kayo sa bawat isa. So, yan ang 7 candles. Sinong ihimplo sa candle na yan? At sino yan? At ginawa niya ang sarili niyang ihimplo. Si Jesus Christ. Paano niya taglay yung candle na yan? Paano niya taglay yung ilaw na yan sa buhay niya? Basahin natin. Luke 4 verse 1. Praise the Lord. And Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Full, not half. Full, not 1/4. Full, not 90%. Full, pag sinabing full, kung magpa-full tank ka, pag sinabi mong full tank, hindi yan hihintuan hanggang hindi mapupuno. Full of the Holy Ghost. Ito yung panahon na tinukso siya ng Satanas. Walang temptasyon na naig sa kanya. Walang kadiliman nangyari sa kanya. Kasi full yung kanyang katawan ng Holy Ghost. So tayo din, pag full tayo ng Holy Ghost, walang araw, walang oras, walang pagsubok, walang tukso na makadaig sa atin. Kasi full tayo ng Holy Ghost, ng Holy Spirit. Greater siya kaysa kay Satanas. Stronger siya kay Satanas. Pag full, kailan ba tayo ma-full? Yung tubig. Kung milaman niya na kaunti, kung ang ating sarili nandyan pa naiiwan ilang percentage, itim, hinaluan mo yan ng tubig na pure. Punuin mo man yan, itim pa rin yan. Kailan tayo maging full? Pagwalain na natin absolute ang ating sarili. Walain na natin, i-deny na natin ang ating sarili. Full na natin sabihin si Jesus Christ, Lord, I make my full surrender unto you. Kung sino man ako noon, hindi na yan gagana sa buhay ko. Once I was blind, once I was a sinner, once I was a proud, once I was palaaway, once I was chismosa, once I was inggitira, once I was lahat-lahat na hilig ng lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of the lahat-lahat. Lord Jesus, I empty myself and fill me with your Spirit. Pag puno ka ng Spirit, tukso number 1, tukso number 2, number 3, walang isa dyan makalusot. Kasi yung light will defeat darkness. Kaya si Jesus Christ, during temptation, He was full with the Holy Ghost. None of any temptation overcome Him. Ganon din po tayo, mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Ganon tayo. Kaya kailangan puno tayo ng Holy Spirit. Paano tayo mapuno? Empty yourself by your own way. Kung ano tayo nung una, meron tayong abilidad nung una, meron tayong mga karanasan nung unang panahon na kinagis na natin, natutunan natin sa environment, natutunan natin kung kanino-kanino pamayan na impluwensya ng masamang espiritu. Ngayon dumating sa atin si Kristo Jesus, then empty yourself and be filled with the Holy Ghost. Pag puno ka, iilaw yung kalawang ilaw, 3 ilaw, hanggang 7. 7 days a week. 24 hours a day. Yun na yung always. Yun na yung continuous. Continuous
Punta ka ng 7-Eleven. 24 hours, 7 days a week. Anong oras ka man maparaan doon bukas? Anong araw ka man magpunta doon? Operation. Kahit holiday, operation, lahat non-stop, continuous. That is the same sa ating buhay. Praise the Lord. Ganon din sa buhay natin. Continuous yung ilaw. Always yung ilaw sa buhay natin. Si Jesus ang nakikita. Si Jesus Christ ang nasusunod. Si Lord Jesus Christ ang nakikita sa buhay po natin. Kaya isa lang ang purihin natin, si Lord Jesus Christ lang. Kasi siya lang yung totoong liwanag. Siya lang yung totoong liwanag. Wala ng iba. Basahin natin. John 1:9. Praise the Lord. That was the true light, which lightened every man that cometh into the world. Siya lang ang totoong liwanag. Siya lang ang totoong ilaw. Wala ng iba. Siya lang ang dapat mag-ilaw sa atin. Siya lang ang dapat makita sa atin. Siya lang ang dapat nandito sa atin. Wala ng iba. Kaya this gathering, our gathering is the gathering of the holy brethren. Walang evil dito. Walang haters dito. Walang chismosa dito. Walang proud dito. Walang inggitiro dito. Walang mga kasiraan dito. Walang sumisira dito. This is the gathering of holy brethren. This is the gathering of the humble people of God. This is the gathering of the meek. Itong gathering natin ngayon, gathering ito ng holy brethren. Holy, kaya binigay tayo ni Jesus sa holy place. Kasi para maging holy tayo lahat. Bakit kailangan tayo maging holy? Para maging sisidlan tayo ng Holy Spirit. At dapat yan 24 hours a day and 7 days a week. Always. Pag yan ang makita ng Diyos sa atin lahat, gagamitin tayo lahat. Effectively. In His own mighty way. Lahat ng pangangailangan isupply ni Jesus. Lahat ng mga necessities. Mayaman si Jesus, siya ang may-ari sa mundo. Makapangyarihan si Jesus, lahat ng gusto niyang gagawin sa langit kahit dito sa lupa, magkagawa niya. Basta, condition lang, be filled and full yung Holy Ghost sa ating buhay. Sigurado yan. Huwag kang magsabi, bakit yung dalawang senior pastor magbiyahe-biyahe kung saan-saan? Bakit kami hanggang dito lang kami? Bakit yung mga senior pastor ganito, may mga blessing sila, hindi katulad sa atin? Wala tayong ituro na tao. Kasi isa lang ang Diyos natin. Dapat marunong tayong maghintay at marunong tayong maghanda sa buhay natin. Praise the Lord. Do you blame God? He hate Esau and he loved Jacob? Do you hate God because he reject the offering of Cain and he received the offering of Abel? Do you judge God that He is unfair? Do you judge God that He is unjust? No. God is giving according to your works. Walang masisi. Walang maituro.
sa lahat ng pangyayari. Kung sino yung gusto niyang iligtas, iligtas niya. Sino yung ipahamak niya, ipahamak niya. Sino yung i-bless niya, i-bless niya. Sino yung i-curse niya, i-curse niya. Everything are under the control of the Creator. You cannot say, oh, the government, hindi inaprubahan yung request namin. Happy sharing, hindi ako nakatanggap. Do not rely on that. Do not rely on your fellow. Do not rely on your member. Do not rely any. Rely on God. He is alive. He is powerful. He is alive. He is powerful. Praise the Lord. Bakit mas makapangyarihan pa ang tao sa Diyos? Mas able pa ang tao sa Diyos? Mas able pa ang government sa Diyos? No. Kung hindi gagawin niya ng Diyos sa buhay natin, kahit paggising natin, patay tayo lahat. Hindi tayo buhayin ng Diyos. Ang Diyos lang, si Jesus Christ lang, ang dapat mapuno sa buhay natin. Therefore, let no darkness, even trace of darkness, meron pa sa atin. Let us be filled with love. Ay meron dito sa Bible. I was just invited to attend the 40 days of their loved one who died. Sabi ko, wala namang 40 days sa Bible sa mga namatay. But since they invited me, this is my opportunity to tell them what is 40 days about. So sabi ko sa kanila, lahat ng tao namatay dito, galing kang Adam, ngayon hanggang sa lahat, walang 40 days. Pag namatay ka, your story is like a closed book. Close na yung book mo. Pag magbasa ka ng book at dumating ka sa end, i-close mo man yan. No more few days, many days of existence. No. What is 40 days? People doing this not knowing anything. 40 days is the days after Jesus was resurrected. Bakit hindi si Jesus went straight immediately into heaven where He came from? Why He spent 40 days? Because of His love, because of His compassion, because of reconciliation, because of forgiveness, because of the mission that He must establish among His disciples. When Jesus Christ arrested and died, anong status ng mga disciples niya? Peter denied Him. All His disciples left Him. He cannot go straight into heaven unless He fixes those disciples, apostles who transgress against Him. There should be reconciliation because He had compassion on the people of the world. Somebody must continue His mission. That's why before going up to heaven, He fixed His apostles, His disciples. That's why tayo, let us fix today. Among ourselves, we cannot go by the power of God without fixing ourselves. Fix natin lahat. Praise the Lord. Ano man yung nakita nyo sa ginagamit ng Diyos, do not personalize that person. Hindi siya ang magaling. Hindi siya ang gumawa. Ang Diyos ang gumawa sa lahat sa atin. Siya, wala nang iba. Siya lang. Wala nang iba. Hindi tayo pwede makabrag, hindi tayo makaklaim, hindi tayo pwede mag-count ng anumang na-perform natin. That is not ours. All must be counted and must be recognized to one alone, and that is God. You cannot put to Pastor Samuel Gabri any credit, any merit, neither to among us with Pastor Tam. Do not put any credit, merit to anyone. No. It's only one, and it is only Jesus Christ. Praise the Lord.
Para walang matukso sa atin magmataas. Para walang matukso sa atin magkamali sa harapan ng Diyos. If ever we speak, let us speak the same words. What we must speak, let us speak praises to Him. Not praises to senior, not praises to your fellow, not praises to yourself, but praises only to Jesus. Ganun po ang gusto ng Diyos. Do not compare one another. Ilaw tayo. Filled tayo ng Holy Spirit. Walang kadiliman, walang kasamaan, walang grudges, walang ano pa mang duda sa kapwa. Wala. Huwag magduda. Huwag maghinala sa kapwa. Masama yan. There is God who judges us all. After all, God will decide for each of us. Not me, not you. Ang pagsikapan natin, be filled with the Spirit of God that you might shine, you might light 7 days a week, 24 hours a day, and this is for the glory and this is for the honor of one God. And after all, we will receive honor from God. Praise the Lord. So this gathering is the gathering of the pure heart servants of God. This is a gathering of 24 hours, 7 days a week, having the Spirit of God, full of the Holy Spirit. Walang tukso ni isa makalusot sa atin lahat. Walang pagsubok ni isa manaig sa atin. Walang challenge sa buhay natin na hindi natin kayang daigin. Siya nandito sa atin. Walang pagproblema sa bawat kongregasyon na hindi nyo kaya, hindi natin kayang lampasan. Lahat yan. It doesn't matter how big, how great, and how impossible. Lahat yan malampasan natin. Yan ang sabi ni Jesus, I have overcome the world. And be of good cheer. You can overcome this world. Hayaan natin si Jesus kikilos. Hayaan natin si Jesus ang gagawa nito. Siya naman talaga ang gagawa nito eh. Look at our team. Yung verse natin dyan. 2 verses nandyan. Jesus Christ will increase us. Jesus Christ will cause us to abound, to love one another. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. And to abound, to love all people of the world. We cannot love outside except we have to do inside first. God cannot increase us if hindi tayo mag-iibigan bawat isa. Siya ang gagawa niyan, hindi tayo. Pag siya ang gagawa niyan, mangyayari yan. Mangyayari yan. 100% yan. Di ba sinabi ng Diyos, I will send you even unto the ends of the world. Tingnan mo yung mapa ng Pilipinas. Napakaraming pin. How God established churches of the holy place. Tingnan mo yung world map, kaunti lang. But if God will do it, matutupad yung kanyang sinabi. Siya ang gagawa niyan. Siya ang gagawa niyan. Siya. Siya. Wala nang iba. Si Lord Jesus Christ lamang. Kaya kung ano man yung karanasan natin noon ng mga darkness at niliwanag na tayo ni Jesus, huwag na nating i-remember yun. Kung meron mang mga lapses ang bawat isa sa atin, wag na yun. Niliwanag na yun ni Jesus. Basahin natin. Pakibasa. Ephesians 5:8. Praise the Lord. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. Yes,
Each of us has backgrounds. Each of us has past. Kung ano man yung mga darkness nung una na nilakaran natin, wala na yun. Then let us walk as children of light. Paano ka maglakad as children of light? You must filled with the Holy Spirit. So that every day you shine. Every day there is light. Every day there is Holy Spirit. Every day, every day, every day. Walang kadiliman magpakailan paman. Walang kadiliman. Walang kalikuan. Walang. We are full of strength of God. No weak. Praise the Lord. Lahat tayong malakas dahil si Jesus ang nagpapalakas. Walang mahihina sa atin. Let the weak say, I am strong. Walang weak dyan kay Lord Jesus Christ. May isang verse na lumabas doon sa preaching ko. Sabi doon sa Bible na, I pass by before you and I look at you. Your time is a time of love. Now is the time of love. This is not the time to hate. This is not the time to recall misunderstanding. This is not the time to recall any lapses from one another. This is the time for love. Then sabi ng Panginoon, pagtingin niya naked. What is the sign of naked? Nakedness. Nakedness equals shame. Kailan tayo maka-feel ng shame if we have done wrong against our brethren? Mahihiya ka. Pero anong sabi ng Diyos? When I pass by and look at you and I saw you naked, you are so shameful before me, but my skirt will I cover you. And I will make my covenant to you, and you are mine. Gawin natin yan. Tingnan mo ang kapwa mo. Tingnan natin ang isa't isa sa atin. Ano mga lapses, nagkahiyaan tayo dahil nakasalita tayo ng something against our fellow. Let us clothe one another. Let us cover the shame by forgiving one another. By forgiveness. And let us make covenant to each other. You are mine, I am yours. We are of God. Praise the Lord. After the service the other night or devotional kahapon, pumasok si Pastor Dan dito sa Pastor Chit, meron lang akong i-fellowship. Ikaw, maupo ka, Pastor Dan. Anong fellowship mo? Meron doong revelation si Jesus sa isang membro ko na young people. Ano yun? Nagsabi si Lord Jesus, tatanggap tayo ng blessings. Yung blessings na yan, hindi na mauubos. Bakit? He is unlimited. But if we prosper, we are vulnerable to temptation. We should know how to handle it. Tingnan mo si Lucifer, super bright. Nagmayabang. Tayo, pag nagpa-prosper tayo, we are vulnerable to destruction. That is why lahat tayo must speak same words. Speak. Let us speak the praises of Him. Praise the Lord. Magsalita tayo ng isa lang pagpupuri. Siya lang ang ating pupurihin. Wala na pong iba. So, wala na ang kadiliman. Forget it. Lumakad na tayo as in the light. Walk as children of light.
What kind of light? 7 days a week, 24 hours a day. Non-stop, continuous sa buhay po natin. Sa meeting na ito, ganun, pag uwi ng bawat isa, yung light hindi na nawawala. Next meeting, ganun pa rin. Zoom meeting, lahat tayo liwanag. Mid-year meeting, liwanag lahat tayo. Walang kadiliman. Walang lugar si Satanas dito. Walang lugar ang kasiraan dito. Walang lugar ang duda dito. Walang lugar ang lahat ng mga bagay-bagay na mga salitang negatibo. Put it out. Let us be filled with the Holy Ghost para magawa natin ang dapat nating sasalitain na gustong ipapasalita ng Diyos sa atin. Para magawa natin ang gustong ipagawa ng Diyos sa atin, para marating natin ang gusto na paparating ng Diyos sa atin. So the totality of this, it is God who will do lahat sa ministry po natin. Yan yun. The Lord lighted my candle and lightened my darkness. Kaya, anong sinabi dyan? Basa Isaiah 60 verse 1. Praise the Lord. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Arise. Tumayo tayo. The light is come. Ang liwanag dumating sa iyo. The glory of the Lord is risen upon you. Ang kaluwalhatian ng Diyos ang liliwanag sa bawat isa sa atin, mga anak ng Diyos. Saan ka man na-assign, saan ka man iparating, ano mang ipagawa ng Diyos sa buhay natin. Walain na natin sa isip natin, mas magaling ako sa Kanya. Huwag na malain natin sa isip, mas marami akong na-perform sa Kanya. Wala sa atin ni isa. Kanya lahat yan. Kanya lahat yan. Bakit kung mag-claim ka ng isang na-perform mo, pag hindi yan na-recognize ng tao, di ba may samang loob ka? Di ba magtampo ka? Hindi ka naman dapat magtampo, hindi naman yan sa'yo. Eh kung nagtampo ka, you claim it. Huwag mong sabihin, ako nag-pioneer dyan. Mas matagal akong nagtiis dyan. Ako ang nag-build up niyan. Ako ang nagparami niyan. Ano ka? Ano tayo? Ni isa, wala tayo. Si Jesus Christ lang gumawa niyan. Wala sa atin yan. Kaya isa lang pupurihin natin, ang Diyos lang. Praise the Lord. Let us speak all together and show, pakita natin, not our personality. Pag may nakita ka na ginagamit ng Diyos, huwag kang mainggit. Pag meron ka nakita pinagpapala ng Diyos, huwag mo kagad siyang i-judge. Tanungin mo ang Diyos. Sasagutin ka ng Diyos. Bakit may karapatan ba tayo mag-inquire sa Diyos? Yes. Gusto mong maliwanagan? Sumangguni ka sa Diyos. Yan man sabi ni David. One thing have I desired and will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Pero kung malawak yung isip mo, alam mo ang katotohanan ng Diyos, no question. Lord, your will be done in heaven as it is in earth. Diba? Our Father which thou art in heaven, holy be your name, thy kingdom come, thy will be done on earth. Kung may binagsak siya doon sa langit, His will be done. That is His decision. May reason yan. Kung meron siyang pinagpapala dito among the people of God, that is His decision. Do not question anyone nor God
Do not question God, but you may inquire God. Question is different from inquire. Inquire is to be explained, not to question. Pag sinabing nag-question ka sa Diyos, you murmured, you complain. Do not do it at all. Huwag nating gagawin yan. Basta isipin natin, God called us in this heavenly calling. God called us this profession. What profession God called us? Apostle and priesthood. Apostle, the workers of God. Priesthood, handling the word of God. So, yan ang gagawin ng Diyos sa atin. Last verse. 1 Peter 2:9. Praise the Lord. But you are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Maliwanag. In this generation, we are chosen. We are so blessed. And we must be thankful. Huwag na natin itong palampasin. Huwag na natin itong padulasin. Chosen ka in this generation. Wow. Praise the Lord. Pasalamatan natin ang Diyos. Lord, thank you for choosing me to be your minister. Lord, thank you for choosing me as a holy nation. Kaya this is holy people. This is holy brethren. This is holy congregation. Holy nation. Royal priesthood. Naghahandle tayo ng word of God na pinapasalita ng Diyos sa tao. At ito, that ye should, pag sinabing word should, it is a must. You should, we should show forth the praises of whom? Of Pastor Samuel Gabre? No. Of Pastor Tam? Or Pastor Chito? No. Of all junior pastors? No. Of all officers in the government, local or international or national? No. The praises of those who donated the biggest amount of tulong? No. None of us, but the praises of Him. Praise the Lord. Yan ang lalabas sa bibig natin. Let God alone. Alone. Siya lang. Wala na iba. So kung ano man ang mamaya meron man tayong orientation, maririnig niyo lahat ng mga instructions. Magsunod tayo. Our government are guided also by the Lord. Lahat tayo, hindi lang tayo ang guided. All members, we are guided as long you live in holy life. Praise the Lord. So they are worth to be heard. Na pakinggan din natin sila. Huwag kayong magtaka na bakit ginrupo-grupo at pinaghalo-halo tayo. Pero hindi ibig sabihin magtabi ang lalaki at babae na hindi mag-asawa matulog, ha? Hindi. Separate. Naranasan nyo nang matulog sa isang bahay? Tulad ng bahay ni Pastor Omar? Lahat ba natulog dyan, puro babae? Walang lalaki? O meron? Meron. Pinagtabi ba yung hindi niya asawa sa ibang babae? Wala. So itong grouping na ito, malinis ito. Praise the Lord. Sadya tayong pinaghalo-halo. Bakit? Para may chance tayong mag-fellowship na hindi natin nakakausap ng mga matagal na panahon. Yung mga close to each other, maghiwalayan muna kayo. Praise the Lord. Yung mga malalayot sa isa, this is time for us to be close one another. Yan ang purpose. Bakit ganun? Walang malis dyan. Bakit? You cannot handle yourself? You are a servant of God?
Araw-araw tayo nakikibattle, tapos kasama natin among our brethren, kung may tukso man, hindi ka maka-resist. And do you expect any temptation? We are holy people of God. Prove it to the world. Praise the Lord. Minsan nagtatanong sa akin si Brother Jerry. Si Brother Jerry ang sinama ko sa sementeryo kahapon. Pastor Chit, ano ba ang mga reason yung magti-training na hindi nakakapasa? Kasi magti-training na ako. Sabi ko, una dyan, tamad. Mayroong iba dyan, ay huwag kayo mag-training kay Pastor Tam, tsaka palabahin ka yan. Ano, training kayo, sitting pretty lang kayo dito? Is that the training you want? Tapos siraan nyo ang mga senior missionary? Mga daldalira kayo? Wala kayong suporta sa katotohanan ng training? Paano mag-train ni Jesus sa mga disciples niya? Hindi nyo naalala? Hindi basta-basta. Praise the Lord. Hindi kayo, para lang kayo may masira sa senior kung ano-ano lang sinasabi nyo, hindi nyo iniintindi ano talaga ang totoong training. Tingnan mo si Pastor Alan. Nagpaalam dito, Pastor Chit, mag-attend ako ng graduation ng anak ko. Sige, you go. Umuwi na dito. Oh, kumusta? Fellowship tayo. Alam mo ba, Pastor Chit, nung graduation, tinawag ako na anak ko. Sinabi ng anak ko, Pa, lagumba. Pa, huwag ka magsabi ha, atin lang to. Kada uwi namin sa kampo pa. Kaya ang ginawa ko pa, kung ganun man lang, patikasin ko yung tiyan ko. Sige, suntok kayo. Kaya nakagraduate ako pa. Maliit lang na correction. Maliit lang na rebuke. Manghina na kayo. Ano? Alam niyo ba ang pinasok natin na ministry na ito? Sino magtitrain sa atin? God. The Lord trieth the righteous. At ang pagsubok ng Diyos is true. Hindi ito biro-biro. So alam mo naman sinusubukan ka. Patibayin mo kung saan ka tinatamaan. Kung weakness mo, pornography, din magpakatibay ka na hindi ka madala. Kung weakness mo, madamdamin ka, madali kang ma-hurt, pagtibayin mo yung puso mo. Kung madali kang makilos sa mga nakikita mong mga weaknesses ng iba, patibayin mo yan na hindi ka maapektuhan. Lahat kung saan ng weakness natin, doon natin pagtibayin. Kaya, nakamarcha si Kurt. Pastor Chit, may kwento pa ako sa'yo. Ano yun? Maganda pala itong kwento. Basta positive lang. Praise the Lord. Ano yun? Yung kasama nila na mag-graduate na. 4 na araw na lang mag-graduate na sila. May ticket na ang pamilya niya mag-attend. Meron ng diploma na gawa sa kanya. Hindi natuloy ang graduation niya. Kasi ni-review ang CCTV sa kampo namin. Yung kasama namin kumuha ng 1,000 pesos sa kanyang kasama. Hinintay ng aming leaders kung anong nangyari. Tinanong yung owner, binalik sa yung 1,000, hindi. Tinawag siya. Kumuha ka ng 1,000, nakita sa CCTV. Oh, yes sir. I acknowledge that. Bakit mo ginawa yan? Sir, joke lang yan. Sir, prank lang yan. Sir, nonsense yan. Wala yan sa akin. Ba't di mo binalik? If it is just a joke. Therefore, thief, you cannot graduate. Tanggal siya. Iyak siya ng iyak. Wala na. Ikaw yung PMA year na yan, ganun ang
Kailangan ng loyalty. Ganon ang integrity. Ganon ang courage na kahit suntok-suntokin ka, hindi ka mag-atras. Lalo mong pagtibayin ang iyong pananampalataya sa Diyos. Kasi alam mo ang Diyos, sumusuntok yan, sinusubukan tayo. Praise the Lord. At pag puno ka lang ng Holy Spirit, walang single temptation na naig sa'yo. Wala. Dahil siya ang greater sa lahat ng tukso sa buhay mo, kahit nandyan siya sa iyo. Yun lang ang gusto ng Diyos sa atin. Mahalin natin yan. Proteksyonan natin yan. Kaya prayer without ceasing dapat gawin natin. Kasi that is how we refill the pure olive oil. Always full, always full, always full. Kaya to God be the glory. Sabi ko magandang aral yung nakuha ko sa ikinuwento sa akin ni Pastor Alan. Hindi siya talaga nakagraduate. Hiyang-hiya siya. Wala siyang magawa. Tapos sabi ni Pastor Alan, Kurt, mag-Air Force ka. Ay pa, ano ka ba pa? PMA na nga ako pa, mag-Air Force pa ako. Mag-Air Force ka. I-pray ko yan. May nag-back out na Air Force, siya ang pinalit. Praise the Lord. Pag-graduate niya ng PMA pinasa siya sa Air Force. Nag-training na siya for 2 years. Ibig sabihin yan, tayo, kung ano yung dikta ng Ama natin sa langit, huwag kang mag-go against. Pag sabi ng Diyos, hoy, huwag kang makisawsaw sa chismis. Hoy, huwag kang makisawsaw sa hearsay. Hoy, huwag kang magdugtong-dugtong ng mga negative sa iyong kapwa. Mag-comment lang yung isa, mag-second demotion ka, oo nga, oo nga, oo nga. Is that the business we need to do? Purahin na natin lahat yan. Wala na yan kahit anino. Mag-unite tayo. Mag-pray tayo sa isa't isa. Lahat tayo holy dapat. Lahat tayo humble. Lahat tayo meek. Lahat tayo God-fearing. Lahat tayo gagamitin ng Diyos. Pag ibigay na ng Diyos yung blessing sa atin, walang sino man dito ang ma-behind. There is a time for that. Yung sinabi sa akin ni Pastor Dan, Pastor Chi, yun ang ipinahayag na ibibigay na niya ang blessing. So let us have covenant. Sabihin mo sa kapwa mo, you are mine. I am yours. And we all together are Him. Sa Kanya tayo. And let us speak the same praises to Him alone. Praise the Lord. Do not utter any, do not adore, do not admire any personality in this world. Wag. Kaya, tama lang yung sinabi dyan, Thou wilt light my candle. The Lord my God will enlighten my darkness. To God be the glory. Kaya yung minora na yan, huwag nating tagalugin yan. Praise the Lord. Hindi yan nagmumura sa atin. Yung minora na yan, napakahalaga ang symbol. Nung una, hindi ko napapansin yan. Kaya nag-order na ako sa hindi happy sharing, Shopee. Yung pure gold na 24K. Yung symbol lang ba, gusto ko ilagay sa mesa to remind me. Whew, Lord, thank you for reminding me. There is none day. There is no, a certain day has no Spirit of God. Thank you, Jesus. Yan, ganda yan. Kasi pinagawa yan ng Diyos eh. That is important artifacts of Israel. Na kahit ninakaw yan ng mga Romano, but in our heart, in our mind, that 7 candles is very important sa buhay natin. Kaya, to God be the glory, there is no day na wala tayong liwanag. Lahat tayo liliwanag. Arise, and the Lord shine upon you. Kahit saan tayo pupunta, gagamitin tayo lahat.
Praise the Lord. Tapos wag lang tayo mag-focus sa ating kongregasyon. Yung verse dyan, and unto all men. Nagtanong sa akin si Brad Jerry, Pastor Chit, kung hindi nagsisimba sa holy place, mayroong patay, imbitahin ka magwali. Punta ka. Kasi minarinig ako na fellowship, hindi daw magpunta dahil hindi nagsisimba sa holy place. Don't you know, if people who do not come and is not our member and asking you to give the word of God, hindi nyo ba alam? They are looking to you as man of God. Praise the Lord. Iimbitahin ka ba nila kung hindi sila nagtingin sa iyo na anak, na tao ka ng Diyos? And they will let you stand before them and speak the word of God. Go! That is the time to preach to them para maligtas sila. Kaya diyan sinabi diyan, let us abound in love one another even unto all men. Hindi tayo makalabas sa atin unto all men kung di muna natin i-perform among ourselves. Kaya sa fellowship natin, sa chat natin, let none, one negative darkness will come out from our fingertips. Clean. Eh paano yan, Pastor Chit? Kung yung iba patuloy pa rin sa kanilang kasamaan laban sa kanino pa man. That is not your business. But rather, pray for them. Influence them. Clothe them with forgiveness, kindness. Lahat-lahat ng mga nandyan na quality kay Jesus, ibuhos natin. Then, nasa kamay na ng Diyos ang lahat. Kaya, salamat tayo sa Diyos. Tapos yung second verse, ilakmitan ko lang ito, para lang ito, yung second verse, I press toward the mark of the prize of the highest calling of God. Hindi tayo pwede maka-start, mag-save ng single soul kung hindi mag-start sa sarili natin. Kailangan focus tayo sa sarili natin. Tayo muna ang mag-press toward the mark of the prize of the highest calling of God. What is the highest calling of God? Eternal life. Secure it. Then God will bless us. God will use us all together. Amen? Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.